GLS, tama ba na? GLS. Hyundai Ion GLS. 2015. Yung color niya, Midas Gold. Bagay na bagay yan kapag maliit lang yung family nyo. Siguro family of 3 to 4, no, di? Kasi kapag 5, siguro medyo, pwede naman, pero medyo magiging masikip na. Ito yung exterior ng Hyundai Ion GLS 2015. Ayan. Maliit lang siya. Good to para sa small family. Nilagyan ko na siya ng setup, spoiler, wraparound body kits. Pinalitan ko na rin yung mugs niya. Kasi sa totoo lang, mura siya eh. Ito yung closer look ng interior. Nga pala, keyless entry na din to. Tapos, meron kaming monitor na touchscreen. Pwede kang mag-sounds, mag-radio. Tapos, kung sa USB may video ka, pwede mo rin yung i-play. Pwede rin yung Bluetooth, yung mga sounds mo sa phone. Kung gusto mong patugtugin, pwede yon. Power windows din yung nasa unahan niya. Dating mo lang to. Naangat mo. Pero yung nasa likod, hindi. Manual. Tapos kapag aayusin mo yung side mirror, ito yung pinaka-control niya. Manual din. Sa pros and cons naman ng pagkakaroon ng Hyundai Ion GLS, hindi lang sa Hyundai, sa lahat ng compact or yung mga maliliit na cars. Sa pros muna tayo. Una, syempre, maliit siya. So, kunwari traffic, medyo may medium to heavy traffic, mabilis ka makakasingit. Tapos sa pagpapark, mabilis lang din kasi nga maliit lang yung sasakyan. So, kung medyo maliit or masikip yung parking space, kakasya pa din siya. Sa experience ko, madali siya i-drive compare sa iba kasi nga maliit siya. Kasi merong mga yung tansyahan. So, madali siyang tansyahin. Left and right, madali siyang tansyahin, madali siyang pag-aralan. Kasi before, bago hindi ako marunong mag-drive dati. So ito yung first car basically. Yun, madali ko lang siya natutunan drive-in. And then yung sa gas naman niya, ang gas namin unleaded. Unleaded yung pinapakarga namin. Mura lang siya. Matipid sa gas, depende sa tapak mo ng gas. Depende rin sa, syempre dapat maayos din yung ano mo sa pag-shift mo ng gears. Easy to maintain din siya. Madali siyang linisin. Case lang na na magka-problema sa car dito, which is hindi pa naman nangyayari sa amin. Madali lang siyang hanapan ng pyesa. Sa cons naman tayo din. Okay. Marami ding cons yan. Una sa lahat yung pag nagda-drive ka, kunwari highway or sa daan, sa mga daan. Marami kasing malalaking sasakyan ngayon. So, pwedeng hindi ka nila makita. Hindi ka mapansin kasi nga maliit ka. And then kaya dapat ingat ka. As a driver, mag-ingat ka. Lumayo ka sa kanila. Disadvantage din yung kunwari big groups kayo or big family. Syempre, hindi dapat to, hindi ito para sa inyo. Tsaka kung mga matatangkad, lalo na sa kapag kaupo sa likod, medyo maliit yung legroom, masikip siya talaga. Kung nasa harap kayo, okay lang kasi na-atras abante. Yung sa safety features naman itong Hyundai Ion namin, isa lang yung niya, yung airbag niya dito lang sa driver's seat. Doon naman sa passenger seat wala siya, pero pwede mo siyang palagyan. Kasi nung una akala ko yung GLS, basta meron pa kasing isa to na isa pang model, hindi lang ako sure kung GL or GLX yung isa, yung meron siyang
yung bumper niya, pati yung sa likod. Akala ko, yun yung manual, tapos eto, automatic. Yun pala, hindi. Lahat pala yun, manual. Nakuha namin tong Hyundai Ion namin through, bank loan. Pero yung ahente na yung nag-process lahat nun. Kumbaga, nagbigay lang kami ng requirements, tapos siya na lahat. Then, after 2 days, nakuha na namin tong unit na to. Ang down payment namin kay Sparky, 116,000. 116 ba? Mga ganun. O kaya 110, 112. Basta nasa 110 plus. Ganun. Hindi ako sigurado kung 104 or 116,000 yung down payment namin. Tapos, monthly namin, 12,800. Through PS Bank yon. Kinuha lang namin siya yung 3 years lang. Kasi sakto yun eh. After nung 3 years na yon, mag-aaral na si Kavi. Para wala na kaming huhulugan in time na mag-aaral na si Kavi. Or less, 570,000 yung lahat ng naibayad at naihulog namin para kay Sparky. Sabi ng iba, medyo mahal yon. Pero kasi nag-compute ako dun sa sinasabi ng iba na mga prices. Yun naman payable in 5 years. Pero mas mataas pa din. Nasa 600 plus kung ito total mo yung mga sinasabi nila. Hindi kami pinahirapan dun sa insurance nito. Isang bayad lang kami ng insurance. Yun na, yung kasama na siya sa down payment. Hindi yung katulad nung iba na yearly nagre-renew sila. Yung sa amin 3 years na agad eh, diba di? 3 years. Akala nga namin magpe-penalty kami sa bangko kasi nga hindi kami nagre-renew ng insurance. Pero hindi naman. Bali, nag-renew na lang ako ng insurance nung nung nagpa-renew ako ng registration nitong car. Last September 2018, fully paid na namin si Sparky. Nakuha na rin namin yung ORCR niya sa PS Bank. Nagbayad lang kami for notary. Nasa 300 to 350 pesos lang yun. Tapos after ilang araw, yun na, tatawagan ka na nila para kuhain na yung original ORCR mo. Ngayon, kung gusto nyo kumuha ng sarili nyong sasakyan, cash man yan o hulagan, isipin nyo muna kung gusto nyo talaga yung sasakyan, yung features, syempre, tignan nyo rin. Hindi yung porket maganda lang yung itsura ng sasakyan, doon na kayo. Bago kayo kumuha rin, mag-canvas muna kayo sa mga dealers na malapit sa inyo kung saan nyo may pinakamagandang offer. Kasi ang ginawa ng friend ko, siya kasi yung nag-canvas para sa Hyundai Ion namin. Tapos pinakamurang nakuha niya sa E-Rod. 3 years mahigit na sa amin si Sparky, pero ni minsan hindi pa niya kami binigyan ng sakit ng ulo. Kung may tanong pa kayo about sa pinagdaanan namin, dun sa pagkuha ng kotse, yung process, comment nyo lang sa baba. Sasagutin namin isa-isa yan. Sana nakatulong kami dun sa mga maliliit na pamilya or yung mga nag-iisip pa na gustong kumuha ng kotse. Hanggang sa uulitin, bye-bye na! Bye! Kavi, magbabay ka na!